So, ito po yung update doon sa peking dokumento na nilabas ni Maharlika against kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, PIDEA na po ang nagsabi na walang ganon sa kanilang records. At kung titingnan mo naman yung dokumentong nilabas, ay mukhang peke talaga. Okay? Walang naglabas na mainstream media outlets doon sa peking dokumento na yon except for one. Okay? Isa lang po ang naglabas. Daily Tribune sa kanilang Facebook page. Okay? Tapos, nung nagsalita na yung PIDEA, sinabi na, hindi, peke yung dokumentong yan. Di ba? Wala kaming ganyan sa record namin. So, binura po ng Daily Tribune yung kanilang post at naglabas ng public apology. Pero ang medyo weird ay doon nalabas sa Facebook page ni Yusek Cesar Chavez, okay? Na presidential assistant for Stratcoms, okay? Si Sir Yusek Cesar, kaibigan natin yan at matagal na nating nakasama yan before. Pero siya yung nag-post sa Facebook niya, okay? Yun ang medyo nakakapagtaka at hindi pinost ng Daily Tribune sa kanilang Facebook page kasi 'di ba dapat sila yung mag-post noon, sila yung nag-post ng mali eh. Diba? So, according dito sa post ni Yusek Cesar, Daily Tribune expresses its apologies for the sharing of unvalidated information that erroneously link President Bongbong Marcos to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art cart on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. It understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources. Okay? Pero the damage has been done. Okay? Na-post na nila eh. Kumbaga, itong fake news na ito ay pinakalat pa nitong page ng Daily Tribune na inaasahan natin na isa sa mga mainstream media na magbibigay sa atin ng tamang balita. Okay? Yun tuloy, na pag-uusapan tuloy, lumalabas tuloy yung mga issue, yung mga haka-haka na iniisip ng mga ibang tao na hindi, kaya pinost yan. Naku, baka malakas ang mga Duterte dyan sa Daily Tribune. Yung owner nung Daily Tribune, kung di ako nagkakamali, si Mr. Willie Fernandez, okay? O napag-ano tuloy na baka malapit kila Senator Bongo o kila Secretary Cusi. So, nagkakaroon tuloy ng mga ganung usap-usapan tungkol dito at nababahiran tuloy ng politika. Nababahiran tuloy ng bias at ng favoritism o kung ano man ang gusto nyong itawag doon, di ba? Na hindi naman dapat, di ba? Kasi fake news is fake news eh. Hindi dapat kinakalat yan. Inaasahan natin yung mga verified mainstream media accounts, verified mainstream media outlets na sila yung sumasala kung ano ba yung fake news, di ba? At merong mga journalistic ethics yan, merong mga kailangan silang sundin to verify news sources bago i-post, para kasi minsan propaganda lang, minsan 'di ba talagang straight out of the imagination lang. So yun talaga yung nakakalungkot na balita diyan and nakakasama for their reputation as a mainstream media outlet. So sana hindi na maulit yung mga ganitong naintindihan naman natin nagkakamali minsan pero sana nga po ay check, double check, and verify from this point on para po hindi sila nagagamit as a propaganda tool nito pong mga personalities na gustong sirain ang Pangulo, gustong pabagsakin ang Marcos administration, 'di ba? At gusto nila sila siguro yung ewan ko kung anong gusto nila, pero yun na nga yung sinasabi natin, 'di ba? Kumbaga, parati ko sinasabi, parang reminiscent, 'di ba? Parang naaalala ko tuloy nung panahon ni dating Pangulong Duterte kung paano na lang manira yung mga dilaw, 'di ba? Yan din ang reklamo natin sa kanila eh. 'Di ba? Puro Aus Duterte noon. Lahat na lang ng ginawa ni Duterte mali. Lahat na lang, 'di ba? Parang ganun yung ginagawa ng dilaw na panahon. Kaya ayaw natin sa kanila noon eh. 'Di ba? Kasi puro ganun sila. Parang masyado silang hungry sa power dahil si VP Lenny nakaupo pa noon, 'di ba? Siya yung aangat eh. Ganyan ang nangyayari ngayon.
dito sa mga Duterte camp, sila Maharlika at yung mga iba pang kasama nila na parang lahat na lang mali kay Marcos, lahat na lang aus Marcos, puro ganun at ang makikinabang yung kakampi nila. 'Di ba? Si VP Sara. So talagang medyo nakaka-off at this will not contribute anything para po sa ikauunlad ng ating bansa. 'Di ba? May lumalabas na may mga approval ratings, trust ratings na bumaba ng ilang porsyento si PBBM. Grabe po yung atake po sa kanya kaliwat kanan, 'di ba? Yan po ang pero ako naniniwala ako na pag nakikita ko naman they are doing their job and they're doing kung ano yung makakaya nila to make sure that the country is safe at maiayos pagdating sa ekonomiya at sa mga iba pang problema ng bansa. Okay, so yun na muna po. That's all I have to say about this. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.